Hi guys! Magandang pahapon sa inyo po mga kakimpa. Welcome back po dito sa Gandara sa channel for Showbiz Update. Kamusta po kayo? Andito na naman po akong muli nagbabalik upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kimchi and Paolo Avellino. And para nga sa araw nito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay pumapatungkol nga po dito sa isa sa talaga namang mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media mga kakimpaw kasi sina Kim and Paolo ay tagilid na mga kakipi. So bakit nga ba mga kakimpaw nangyayari to, no? So pero bago tayo mag-start, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-i-updated po kayo sa mga susunod natin chika. Maraming salamat. And ngayon naman dabako po tayo sa pagbabasa ng comment mula sa ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagtutok at pagsuporta sa ating mga balita. So narito nga ang comment ni Miss Adelaida Magin. Magandang umaga sa iyo. Sabi niya dito, tungkol po ito no, sa MMFF. Kung ang tema conveys Filipino family values and it's for general patronage, for sure patok ito sa takilya. Because kung may bata, may adult. Yung rom-com o musical na comedy. Ayan, parang suggestion to mga kakimpaw. Kasi di ba nga usap-usapan ngayon na mayroon pong MMFF entry sina Kim and Paolo ngayong taon 2026. So maganda nga mga kakimpaw kung pasok po sa lahat ng ages ang magiging entry nila Kim and Paolo para masasama din natin ang ating mga kiddos, di ba? Para perfect po for all families mga kakimpawa. Lalo na, di ba mga kakipi, December, perfect timing mga kakimpaw to spend our time with our family mga kakimpawa. So kayo po ba may naiisip na ba kayong magandang genre para kina Kim and Paolo, yung swak na swak po sa kanila? Sabi kasi sa mga clues ay maganda daw tong magiging movie ng Kim Pao. Mas maganda compared po sa May Love Will Make You Disappear. Pagkakagastusan, may budget, and talagang ikatutuwa daw po ng mga fans. Sabi dito, usap-usapan ngayon sa social media ang posibilidad na magkaroon ng bagong blessing ang tambalang Kim Pao matapos umugong ang espekulasyon na maaari silang mapabilang sa isa sa mga entry ng MMFF. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa magkabilang kampo, marami ng fans ang nagmamanifest at umaasang matutupad ito, lalo na't matagal na nilang hinihiling na muling mapanood sina Kimchi and Paolo Avellino sa isang malaking pelikulang sabay. Ayan mga kakimpaw. Alam niyo maganda rin na mapasama po sila sa MMFF para talagang ma-explore ng Kim Pao ang showbiz industry. Parang wala pa rin si Paolo Avellino na enter sa MMFF. Meron na ba mga kakimpaw? Pero kung meron na, ito yung first time na silang dalawa po yung bida mga kakimpaw, no? O edi masaya yon mga kakimpaw. 20 years in the industry, so they deserve mga kakimpaw to explore lahat sa industriya, di ba? Mainit na itong pinag-uusapan ngayon sa social media. Marami kasi ang excited na for this mga kakimpaw and looking forward na sila sa mga next announcement mga kakimpaw. And after the bashings, mga kinaharap ni Kim and Paolo ngayong taon na to mga kakimpaw, magandang balita po ito para lalo pong mangkilaite itong mga bashes na yan. Masampal na naman ang katotohanan na kailanman hindi po nila madadown si Kim and Paolo pababa. Mahihila pababa, di ba? O di ba? Every time they tried to, ang Diyos po ang kanilang nakakalaban mga kakimpaw. Ang Diyos ang kanilang sinusubukan. O, ay di sige, enjoy nila. Ayan, silang nag-dare kay God, diba mga kakimpaw? Di, ito po ang kapalit ng kanilang mga
hindi magagandang ginagawa sa mga taong wala naman po ibang ginawa kundi mabuti at tumulong sa kapwa, mga kakimpaw. Samantala, next topic naman tayo ngayon mga kakimpaw at pag-usapan ang tungkol nga po dito sa botohan for Seoul International Drama Awards mga kakimpaw, kung saan ay umiinit po ang labanan. Sabi ni Carlos Miguel, one thing is for sure, si Kimi mismo ang pipilit kay Pao na umatan sa Seoul International Drama Awards, lumakad sa red carpet, mag-Korean at tanggapin ang award niya ng personal. Haha. And sabi pa nga, di ba, ni Miss Carl, si Paula Avelino ay handang-handa na mga kakipi tatanggapin ang kanyang award. Oy, ngayon pala napipicture ko na kung gaano siya kapogi, mga kakimpaw. Grabe nga kung ma-describe ni Miss Carl si Pau napakapogi daw talaga. So, what more, di ba, kung si Pau ay lalakad sa napakahabang red carpet. Anyway, si Paula Avelino naman manalo sa award na yan, mga kakipi, ay sa sobrang nagpapasalamat sa lahat ng mga fans na nagtitiwala at bumoboto po sa kanya, mga kakimpaw. Pero ngayon mga kakipi, medyo mahigpit ang labanan. Mahirap pong magpakakampante, i-claim na lang na mananalo si Paula Avelino. Lalo pat desidido rin po ang kampo ni Ann Curtis na maipanalo si Ann sa SDA. Syempre, sino ba naman pong palalagpasin yan, mga kakimpaw, di ba? Syempre, yung mga ibang fanbase din ay desperate din maipanalo ang kanilang idol. Lahat naman, gusto pong makita ang idol nila na lumakad sa mahabang carpet, diba, mga kakimpaw, at makatanggap ng international awards. So, ganito lang naman po kadesperado ang fans ni Ann Curtis, mga kakimpaw. From 4% ngayon, nasa 20% na mga kakimpaw. O diba, malapit na pong abutan si Chinita Princess. For sure bukas niyan. O baka mamayang gabi niyan, baka malagpasan na niya si Kim. Which is masyadong pakaba, mga kakimpaw. Kasi ang bilis super bilis talaga ng pag-akyat ng percentage ni Ann Curtis. Super duper. Ayan, mangangalhati na kay Paula Avelino na boto. Kaya, keep on voting, mga kakimpaw. So, nagpahayag din si Ann Curtis ang kanyang pasasalamat, mga kakimpaw, kasi nare-receive na niya o nakikita na niya ang mga post ng kanyang solids na sumusuporta sa kanya. Sabi niya, thank you to everyone voting for me. I see your post. Both globally and Philippines. Love you all. Last 4 days, let's go. O ayan, at binigyan pa ng motivational ni Ann Curtis sa kanyang mga fans. Let's go! Ibig sabihin ay mabuboost lalo ang mga fans niyan para iboto siya, mga kakimpaw. So, kita ko na, mga kakipi, na talagang ipapanalo nila si Ann Curtis no matter what happen. Ilang araw na lang, mga kakimpaw. Pero, sa mga araw na nagdaan, bawat araw na nagdaan, ang laki po ng mga porsyento na nadadagdag kay Ann Curtis. Kaya dapat tayo ay maging agresibo din, mga kakimpaw, at desperadong maipanalo si Paula Avelino para makita po natin siya lumakad sa napakahabang red carpet, diba? Mag-Korean, gaya ng gustong mangyari ni Kimi. So, deserve din naman po yun na Ann Curtis, mga kakimpaw. Ang dami rin ng mga magandang projects siyang nagawa. Pero, syempre, mas bias natin si Paula Avelino. Deserve din ni Paula Avelino, mga kakimpaw. Kaya talagang matindi ang labanan na to, mga kakipi. Asahan nyo na. Kaya panawagan po sa lahat, sa halip na manilip, sa bawat isa, suportahan po natin si Paulo. Focus na lang po sa pagboto kay Pau. Isipin na lang po natin na hindi natin dapat ilaglag si Paolo Avelino. Hindi ito yung panahon para magkagulo-gulo, mag-away-away, magsilipan, mga kakimpaw. Kung hindi pa nakakaboto, ngayon pa lang, counted pa po yan. Bumoto na po kayo.
Kumbaga, sa halip na magsilipan, do our best para mapanalo si Paula Avellino. So, ayan na. So, ngayon dapat po tayo magkaisa kasi desidido sila na sipain, si Kim and Paolo sa kanilang posisyon, mga kakimpaw. Una niya si Kimi, mga kakipi, baka masipa na sa number 2. Then sunod si Paolo, baka masipa in number 1. Pero wag naman po sana, mga kakipi, no? Tok, tok, tok. Wag naman sana mangyari, mga kakimpaw. Dapat mapanatili natin sa atin ang number 1 spot. Dapat si Paolo Avellino ang manalo. Wala gustong gusto talaga nilang tanggalin ang Kim Pao sa number 1. Pero hindi natin sila masisisi. Syempre, parang tayo lang din yan. Gusto nilang maipanalo si Ann Curtis. Kaya naman, ang pagmamahal natin kay Kim and Paolo, ang magiging susi para mapanatili ang Kim Pao sa 1 and 2 spot. So, yun lang po muna ating update. Maraming salamat po sa pakikinig at kita-kits po muli sa susunod dating chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.